Isang magandang umaga sa bawat isa nyo, grade 7. Kasama na ang bawat guro na kasama natin ngayong umaga at sa mga magulang na kasama din ng kanilang mga anak sa oras na ito. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa patnubay at pag-iingat ng ating Diyos. Sa araw na ito, tayo ay magpapatuloy sa ating aralin mula sa Module 2 na may pamagat na Talento Mo, Tuklasin, Kilalanin, at Paunlarin. Alamin natin ano ba yung inaasahan na matututunan at may papakita natin at may pamamalas natin matapos nating gawin ang gawain sa araw na ito. Napapatunayan na ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay makahuhubog sa sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglagpas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin at paglilingkod sa pamayanan. Magpapatuloy tayo upang tuklasin naman ang alin? Ang mga talento at kakayahan gaya ninyong mga nagdadalaga at nagbibinata. Sa gawain 2 bilang pagpapatuloy na ating gawain ng nakaraang linggo, isang survey ang gagawin o pasasagutan sa inyo na gagawin naman ninyo sa inyong tahanan, sa inyong bahay. Ito ay sa pahina 42 hanggang 47 sa module ng mag-aaral sa soft copy na maaaring naibigay na at maaari ninyong hingin sa inyong mga ESP teacher. Mga anak, ganito yung itsura ng mga makikita ninyo sa module na iyon. Sasagutin nito gamit ang bilang mula sa 0, bilang hindi ang sagot, bilang 1 para sa bihira ninyong gawin, bilang 2 kung ito ay paminsan-minsan, bilang 3 kung ito ay madalas, at bilang 4 kung ito ay palagi. Mga anak, makikita nyo sa mga susunod na slides ang maraming mga tanong, ngunit ito ay hindi nyo na kailangang kopyahin. Kailangan nyo lang itong basahin at ang isasagot ninyo na maya-maya ipapakita ko kung paano nyo ito gagawin. Ito ay kokopyahin, ito hindi nyo na kokopyahin, bagko susulat na lamang yung mga sagot. Pasadahan lang natin ang mga itsura, ha? Yan. Kaya hindi ninyo kokopyahin yung mga anak. Babasahin nyo na lang at ang ilalagay ninyo sa sagutang papel ay yung sagot ng bilang mula sa 0 hanggang bilang 4. Ulitin ko, yung 0, hindi nyo ginagawa, yung 1, ay bihira, yung 2, pamisa-misa, hanggang sa 4 na palagi naman yung ginagawa. Ito ngayon yung anak. Ito ay kokopihin ninyo sa isang papel. Ganyan ang itsura ha, mga anak ha. Yung kulay pula dyan, yung kulay pula, kaya ko yan yung ginuhitan, umpisahan nyo yan sa number 1 pababa. Okay? Hanggang number 80 yan. Ngayon, yung kulay green, iyang kulay green, hindi siya pababa, kundi naman siya ay mula sa inyong kaliwa papuntang kanan. Okay, ang isasagot nyo lang dyan sa mga bilang na yan ay yung 0 hanggang 4. Etong itsura niya, paano kayo magsasagot. Yung nasa itaas, example, logical, mathematical, iyan yung question number, iyan yung bilang ng tanong. At sa ibaba naman, yung kulay pula, iyan yung sagot ninyo na pinili nyo mula sa 0 hanggang sa number 4. At ito ngayon, yung may bilog na blue, yun yung total ng hilera na yan. Mga anak, basahin yung maigi instruction na sa module o kaya ay itong pinakita ko sa inyo, maaari yung pag-aralan muna bago kayo sumagot. Okay? Mga anak, hindi yun gagawin ngayon, kundi mamaya pagkatapos ng ating live streaming. Ngayon naman, dadako na talaga tayo sa pagsuri
kung ano yung itinuturo ng ating aralin. Talento mo, tuklasin, kilalanin, at paunlarin. Talented ka ba? Ulitin ko yung tanong ha. Talented ka ba? Halos data lahat ng istasyon sa TV, mga Pilipinas man o sa ibang bansa, ang palabas nila ay may tungkol sa pagtuklas ng mga talento. Marahil isa dyan o lahat ng iyan ay mga napanood nyo na at nakakita kayo ng mga iba't ibang tao na nagpapakitang gilas o nagpapakitang galing ng kanilang mga talento. Ang tanong naman, ano ba ang talento? Ayon kina Thorndike at Barnhart, mga psikologista na kay Tagalog sa mga psychologist, sa kanilang beginning dictionary, ang talento daw ay ang pambihira at likas na kakayahan. Madalas sinasabi ng mga psychologist, ng mga psikologista, na ang talento daw ay may kinalaman sa genetics o mga pambihirang katangiang minana sa magulang. Ano naman ang kakayahan? Ang kakayahan ay kalakasang intelektual o intellectual power upang makagawa ka ng isang pambihirang bagay. Tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan mo sa sining. Ayon naman kay Sean Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Teens, ang bawat tao ay may talento at kakayahan. Sabi mo nga sa sarili mo, may talento ako at kakayahan. Sige nga, sabi mo sa sarili mo. Okay. Ang bawat tao daw ay may kakayahan at talento. Gayunpaman, ang mga talentong taglay natin ay patuloy na paghusayin at ang mga kakayahan na meron tayo ay dapat na paunlarin. Sanayin sa araw-araw at bigyan ng panahon upang ito ay paghusayin. Taong 1983, si Dr. Howard Gardner ay nakabuo na isang teorya tungkol sa multiple intelligence. Maraming uri ng talino. Ayon sa teoryang ito na galing kay Dr. Gardner, mas angkop daw ang tanong na ano ang iyong talino at hindi yung gaano ka katalino. Magkaiba yun mga anak ha. Ang mas angkop daw na tanong, ano ang iyong talino? Ano yung katalinuhan mo? Saan ka nag-e-excel? Saan ka magaling? At hindi yung tanong na gaano ka katalino, gaano ka gagaling. Ang itatanong mo, saan ka matalino, saan ka magaling, ano ang iyong talino. At ayon din pa rin kay Gardner, bagamat lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang talino na maaari niyang maipakita sa pamamagitan ng mga talento at kakayahan na taglay niya. Yung talino natin mga anak, kung ano yung talino natin, kung saan tayo nag-e-excel, may ipapakita mo to sa pamamagitan ng mga talento at kakayahan na taglay mo. Magpatuloy tayo at pag-aralan natin ang multiple intelligences. Yan natin. Number 1, visual and spatial. Ang tao daw na may talinong visual spatial ay mabilis matuto sa pamamagitan ng pagtingin at pag-aayos ng mga ideya. Katulad ng yung mga tao na mahilig sa sining. Yung larangan na ito ng visual spatial ay makikita sa mga tao mahilig sa sining, sa arkitektura at inhinyera, sa architecture at saka sa engineering at saka sa arts. Yun daw yung larangan
na angkop pagdating sa talinong visual at spatial. Pangalawa, verbal o linguistic. Ito naman ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Kadalasan, ang mga taong may taglay na talinong ito ay mahusay sa pagbasa, sa pagsulat, pagkukwento at pagmemorya na mga salita. Ang larangan na nauugnay dito ay may papakita kung ikaw ay mahilig sa pagsulat ng mga tula, ng mga nobela, ng mga sanaysay, o kaya ikaw ay mahilig namang tumula, makipagdebate, ipahayag yung galing mo sa isang bagay, o kaya yung sa pamamahayag, o kaya pagtuturo, at sa abogasya. Yun yung galing mo sa pagsasalita, kung paano mo to sinasabi. Okay? Number 3, mathematical or logical. Taglay daw ng taong may talino na tulad nito ang mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng mga suliranin o problem solving. Yan. Ang larangan daw na angkop dito ay yung pagiging scientist, yung pagiging sa engineering, sa ininyero, pagiging doktor, pagiging mathematician, at pagiging ekonomista. Yan daw ay may papakita mo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Ika-4, bodily o kinesthetic. Ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan o kanyang pagkilos. Malakas ang tinatawag na muscle memory ng taong may ganitong talino. Yung kanyang sa gamit ng katawan niya, yung muscle memory niya ay malakas pag ang talino niya ay sa bodily o kinesthetic. Katulad ng nasa larawan, yung pagsayaw, yung pag-arte, yung pag-artista, yung sa larangan ng sports, yung mga doktor sa panahon ng kanilang pag-oopera, yung mga tao sa construction, yung sa pagpupulis at pagsusundalo. Talagang gamit nila yung katawan nila sa ganyang talino. Ika-5, musical o rhythmic. Ang tao daw na nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Yan. Angkop sa talinong ito ang mga taong katulad ng musikero, kompositor, at mga disc jockey. Yan yung makarinig lang sila ng konting tunog. Minsan ay nakakagawa na sila ng mga lyrics o ng mga himig o music at nakakabuo na sila ng isang awit. Yung makarinig lang sila ng tugtog ay meron na agad silang beat o tempo na nabubuo. Yun yung mga may talino pagdating sa musical o rhythmic. Sunod natin. Pang-anim, intrapersonal. Sa talinong ito, natututo ang tao sa pamamagitan ng damdamin, ng halaga o yung value niya, at yung kanyang pananaw o perspective. Itong talino nito ay nakaugnay sa kakayahan na magnilay at masalamin ang kanyang kalooban
Siya lang sa sarili niya. Karaniwan ang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. Yung mas nakikilala nila ang kanilang sarili kapag sila ay nag-iisa. Hindi sila masalita, malihim sila, pero kasabay nung pag-iisa nila, nag-iisip din sila sa kanilang mga sarili. Inaalam din nila yung kanilang kalooban, pero hindi sila ganong masalita. At hindi rin sila ganong nakikihalubilo. Sila ay mapag-isa, malihim, at ang tawag sa kanila ay introvert na tao. Katulad ng larawan na yan, hindi lang naman sila walang ginagawa, gusto lang nilang maging mapag-isa at mas nakikilala nila yung sarili nila kung sila ay walang kasama sa kanilang paligid. Kung kanina ay intrapersonal, pagsali nila, ito naman ay interpersonal. Ito ang talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Kung kanina yung intrapersonal, sarili mo lang, damdamin mo lang yung tinitingnan mo muna, iniisip mo, inuunawa mo ang iyong sarili. Itong interpersonal, ano yun? Yung nakikihalubilo ka, nakikisama ka, nakikipagkwentuhan ka sa iba. At ang tawag nga, sabi nga, ang tao daw na may mataas na interpersonal intelligence ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o tinatawag siyang extrovert person. Kanina, introvert, ngayon naman, extrovert. Pagpatuloy tayo mga anak. So, yan yung mga larangan na angkop sa interpersonal. Yung pakikipagkalakalan, yung sa gawing dulo, ito naman yung mga politiko, di ba? Pakikipag-ugnayan nila sa mga tao. Tapos, sa kabila, yung mga teachers nyo, nakikipag-ugnayan kami sa mga kapwa namin guro, sa mga magulang, at siyempre sa inyong mga mag-aaral. Gayon din yung mga social workers. Pagdating sa community, sa pamayanan, magaling sila makipag-usap, makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Yun yung talino na interpersonal. Number 8, naturalist. Ito ang talino sa pagpupuri, pagpapangkat, at pagbabahagdan, hindi lamang sa kalikasan o sa nature, kundi sa lahat ng larangan. Tingnan natin. Angkop dito, kung ikaw ay taong may talinong naturalist, ikaw ay nababagay sa pagiging environmentalist, yung taong makakalikasan, tagapangalaga ng kalikasan. O kaya, angkop dyan yung ikaw ay sa pagsasaka o pagiging botanist o pag-aaral tungkol sa mga halaman. Iyon yung talinong naturalist. Pang-siyam at siyang panghuli ay yung talinong existential. Ito ang talino sa pagkilala, sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig, gaya ng mga tanong na, tingnan natin mga anak kung ano yung uri ng mga tanong na to. Bakit ako nilikha? Okay? Pangalawang tanong. Ano ang papel na gagampanan ko sa mundo? At pangatlong tanong, saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan, sa lipunan? Existential ang talino na naangkop sa ganyang kahulugan. At ang mga tao, gaya ng mga philosophers, gaya ng mga theorists, ay bahagi o kabilang sa talinong existential. Ngayon mga anak, tingnan natin. Pinag-aralan natin ang siyam na multiple intelligences.
Balikan nga natin kung ano yung siyam na yon. Sige nga. Ano yung siyam na yon? Okay. Visual spatial, verbal linguistic, mathematical or logical. Ano yung pang-apat? Bodily kinesthetic. Panlima, musical or rhythmic. Pang-anim, intrapersonal. Pang-pito, interpersonal. Pang-walo, naturalist. At pang-siyam, existential. Ngayon mga anak, napakinggan niyo yung pagtalakay natin sa mga multiple intelligence, yung ating talento at kakayahan. Maaaring naiisip nyo, ako yun na. Yun yung kakayahan ko, yun yung talento ko. Kaya, bago tayo maghiwa-hiwalay, iiwan ko sa inyo, o mag-iiwan tayo ng isang takdang aralin. Pagyamanin ninyo ang lektura o yung pagtalakay natin. Gamit ang inyong sariling opinyon, gamit yung mga nabasa ninyo, napakinggan ninyo, sagutin ninyo ang tatlong tanong na ito. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong ESP notebook, ha? May talento ba ang bawat tao? Tanong bilang isa. Kung ang sagot mo ay opo, pangatwiranan mo. Kung sagot mo naman ay hindi po, pangatwiranan mo pa rin. Tanong bilang dalawa. Magkasing kahulugan ba ang talento at kakayahan? Patunayan mo gamit ang iyong sagot at ang iyong pagsulat. Pangatlo, bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan? Yan yun mga anak, tatlong tanong ay maaari nyo sagutan mamaya pagkatapos ng mga live streaming ng iba't ibang asignatura. Gayon din yung ipaalala ko sa inyo yung survey na sasagutan ninyo gamit ang bilang 0, umpisa sa 0, 1, 2, 3, at 4. Pero bago nyo sagutan uli yung mga anak, ha, basahin yung maigi yung mga instruction. Mga anak, naniniwala ako na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng talento at kakayahan. Sabi nga, kung ano daw yung ginagawa natin sa mga kakayahan natin, sa ating mga talento at kakayahan, yun daw yung paraan ng pasasalamat natin sa Diyos. Nawa, makita sa atin ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng inyong kapwa, na ang talento at kakayahan na meron ka ay pinagyayaman mo. Matapos mo itong tuklasin, hanapin mo kung saan ka magaling. Hanapin mo kung saan yung talino mo, ano yung talino mo. Pag natuklasan mo kung ano yung talino mo at kung saan ka nag-e-excel, kilalanin mo yun. I-recognize mo na ikaw ay may talinong visual spatial, meron kang talinong musical o rhythmic at iba pa. At pagkatapos mo itong tuklasin, kilalanin, gagawin mo naman mga anak ang pagpapaunlad ng mga ito. Mas lalo mabibigyan ng buhay kung anong meron ka, kung ito ay pauunlarin mo at gagamitin mo sa tama, gagamitin mo na may kabutihan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Muli mga anak, iiwan namin sa inyo, manatili nawa at maranasan ninyo ang pagkakaroon ng magandang buhay at manatili kayo sa isang mabuting tao. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Paalam grade 7. Ingat tayong lahat.